Si Will ay isang magicless loser na ipinanganak sa isang mundo kung saan mahalaga ang magic, at ang mga taong walang mahiwagang talento ay tinatrato ng mas masama kaysa sa mga alipin. Palagi siyang malungkot at awkward, ngunit mayroon pa ring kaibigan noong bata pa na mahal niya. Pero naka-move on na siya dahil wala siyang magic talent. Nag-enroll pa rin siya sa isang prestihiyosong unibersidad na may layuning maibalik ang kanyang crush, ngunit doon din siya nabully. Sa kabutihang palad, siya ay naligtas nang ipakita sa kanya ng punong guro na siya ay isang likas na mandirigma na may espada sa kanyang kamay. Pagkatapos nito ay sinimulan niyang essay ang kanyang mga kakayahan upang maging pinakamalakas sa mundo. Tumungo siya sa isang mataas na antas ng piitan kung saan humarap siya sa isang higanteng halimaw na naglunsad sa kanya ng mga mahika, ngunit iniiwasan niya ang mga ito at ginamit ang kanyang hindi kapani-paniwalang bilis at katapangan gamit ang kanyang espada, upang lubos na ma-atake ang halimaw at hatiin ito sa kalahati ng isang solong slash. Kinaumagahan, pumunta siya sa silid-aralan na sobrang pagod, kung saan ang propesor na nagngangalang Edward ay nagtuturo sa kanila tungkol sa mga pangunahing kaalaman ng alchemy at kung paano gumawa ng sulfur, na tumutulong sa paglikha ng mga pampasabog. Napansin ni Edward na nakatulog si Will sa likuran, kaya tinawag niya ang kanyang pangalan, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, patuloy na humihilik si Will hanggang sa isigan ni Edward ang kanyang pangalan, na ikinagulat ni Will nang siya ay agad na tumayo. Tinawag siya ni Edward sa harapan at hiniling na ipakita kung ano ang pinag-uusapan nila, at nang walang ibang pagpipilian, napilitang pumunta si Will sa harap ng buong klase upang ipakita ang proseso. Sinabi sa kanya ni Edward na ito ay napakadali at ang kailangan lang niyang gawin ay gumawa ng ilang apoy, at malilikha ang sulfur. Nanginginig na kinuha ni Will ang wand mula sa kanyang kamay at binibigkas ang spell para gumawa ng apoy, ngunit sa kanyang pagkadismaya, wala kahit isang maliit na spark ang lumabas mula sa wand. Pinagtatawanan siya ng lahat ng estudyante na para bang isa siyang stand-up comedian, pero sinabihan sila ng guro na tumahimik. Naiinis na tiningnan ni Edward si Will, habang sinasabi niyang wala siyang ideya kung paanong ang isang tulad ni Will ay maaaring maging napakahusay sa teorya, ngunit lubos na nabibigo sa anumang uri ng praktikal na mahika at nagtataka kung paano pa napili si Will para sa akademyang ito. Biglang, isang may pulang buhok na lalaki na nagngangalang Sean ang naglabas ng kanyang wand, at kumpiyansa na itinutok ito sa mga bagay sa desk bago gamitin ang kanyang apoy na magic. Ganap na sinunog ang mga ito at lumikha ng sulfur habang si Will ay nakayuko sa likod ng apoy. Sinabihan sila ni Edward na huwag gumawa ng anumang bagay nang walang pahintulot dahil agad siyang lumikha ng isang malaking kristal ng sulfur gamit ang kanyang magic spell. Sinabi niya sa kanila na ang mahika ang pinakamahalagang bagay sa mundong ito, dahil ang mga salamangkero ay mga bayani, at upang mabuhay sa akademyang ito, ang mga mag-aaral ay kailangang maging magaling sa mahika, at ang mga talunan na walang ideya kung paano kontrolin ang mahika ay dapat na umalis sa akademya. Nang matapos ang klase, lumapit si Sean at ang kanyang mga kasamahan kay Will at pinapahiya siya sa pagsasabing makakapaslang lang siya ng mga halimaw sa mababang antas ng piitan. Ngunit lumabas ang isang kaklase at kababata ni Will na nagngangalang Cole, at sinabihan si Sean na iwan siya dahil mas mabait siya sa kanya at sa kanyang grupo. Medyo naguguluhan si Sean ngunit tinatawanan ito, na sinasabing hindi siya madadali ng kabaitan at pagsusumikap ng walang magic, bago lumayo kasama ang kanyang mga tropa. Nagsimulang maglakad sina Cole at Will habang sinasabi niyang huwag masyadong mag-alala, ngunit mukhang sanay na si Will sa pambubuli na ito habang nakatingin siya sa langit na sinasabing maganda ito. Lumalabas na ilang taon na ang nakalilipas, ang mga tao ay nakulong sa ilalim ng layer ng kadiliman at hindi na nakita ang kalangitan dahil nabuhay sila sa takot sa ilang masasamang espiritu, na naglalagay ng anino sa buong mundo. Sa kabutihang palad, 5 maalamat na salamangkero ang tumayo sa mga masasamang espiritu, at pagkatapos ng isang malaking labanan, nagawa nilang itulak sila pabalik at pinalaya ang mga tao mula sa kadiliman, na ipinakita sa kanila kung ano ang hitsura ng totoong kalangitan. Ang mga salamangkero na ito ay kilala bilang Mahavanders, at ang titulong iyon ay ipinapasa na ngayon sa pinakamakapangyarihang mga salamangkero sa mundong ito. Naaalala niya ang pangako niya sa isa sa kanyang mga kaibigan noong bata pa na nagngangalang Elfie, na dati ay nagpapakita sa kanya ng mga storybook ng Mahavanders, at nakipagkasunduan sila sa isa't isa na sila ay magiging Mahavanders balang araw.
Tinapos ni Elfie ang pagtatapos ng deal dahil mayroon siyang hindi kapani-paniwalang talento, at mabilis siyang umangat sa ranggo upang maging pinakabatang Mahavander sa kasaysayan at nagsimulang mabuhay sa Divine Tower, habang si Will ay naging mas mababa sa average, halos hindi nananatili sa pangarap at pangako. Nang maglaon sa araw na iyon, pumasok siya upang makilala si Professor Wak, na nauwi sa pagsigaw sa kanya nang malaman niyang ang Harry Potter wannabe na ito ay nagpunta sa antas ng 7 piitan ng mag-isa, at sinabi sa kanya na isang araw ay mapapaslang siya. Bumagsak si Will sa lupa at humingi ng paumanhin, ngunit nagtanong kung makukuha niya ang kredito para dito or hindi. Napabuntong hininga si Wak at binigyan siya ng 2 kredito para sa kanyang mga problema. Ngunit habang abala si Will sa pagdiriwang, tinanong siya ni Wak kung hindi pa rin ba siya sumusuko sa pangarap na maging isang Mahavander. Sinasabi niya na kahit na magkaroon ng maliit na pagkakataon na maging isang Vander, kailangan niyang matanggap sa Upper Institute, at para magawa iyon, kailangan niya ng maraming kredito sa pagsulat, spellwork, at pakikipaglaban. Kung hindi siya makakagamit ng anumang spell, hindi siya kailanman makakakuha ng anumang kredito para sa spellwork, kaya kahit gaano pa karaming kredito ang makuha niya sa 2 pa, hindi siya kailanman magiging kwalipikado. Sinabi ni Will na kahit anong mangyari, susubukan niya. Kaya sinabihan siya ni Wak na una, kailangan niyang magtapos, ngunit sa pagkakaalam niya, kailangan niya ng 4 pang kredito sa pagtatapos ng linggong ito. Ikinagulat nito si Will na agad na nagsimulang maghanap ng mga halimaw na maaaring magbigay sa kanya ng 4 na kredito. Nang sabihin sa kanya ni Wak na may halimaw na tinatawag na Baskerville sa ika-6 na palapag na hindi pa natatalo. Niyakap agad ni Will ang kanyang guro, ngunit lingid sa kanilang kaalaman, nabalitaan ito ni Sean at nagpas siyang magtungo mismo sa mga piitan upang tapusin ang halimaw bago si Will para mapalayas siya sa akademya dahil sa hindi pagkakaroon ng sapat na mga kredito. Nang gabing iyon, pumasok si Will sa kuweba kasama ang kanyang pamilyar na si Kiffy, at sinabihan siyang gamitin ang kanyang ilong para hanapin ang halimaw, ngunit mukhang hindi ito masyadong gusto ni Kiffy, dahil noong huling beses na nakipag-away si Will sa isang basilisk, nasunog siya ng hininga nito. Sa kabilang banda, pumasok din si Sean at ang kanyang mga kasama sa ika-6 na palapag, determinadong hanapin ang halimaw bago si Will para siya ay mapalayas. Nagtanong ang isa sa kanyang mga underlings na may pink, feminist na buhok kung magandang ideya na 3 mage lang ang pumasok sa ika-6 na palapag, ngunit galit na tumingin sa kanya si Sean, na sinasabing isa siya sa pinakamahuhusay na mage sa klase at kayang harapin ito. Nag-iisip siya ng masasamang bagay habang naglalakad, at sinabihan ang kanyang mga kasamahan na gamitin ang kanilang scan magic upang mahanap ang lokasyon ng halimaw, nang biglang magpakita ang isang malaking halimaw at sinuntok ng malakas ang kasamahan ni Sean na lalaki na naging pancake sa dingding. Laking gulat ni Sean, hindi makagalaw, habang ang lalaki na may feminist na buhok ay nagsimulang sumigaw sa takot. Narinig ni Will ang sigaw at agad na bumangon, bago tumakbo sa bilis ng kidlat patungo sa ingay habang nag-aalala na may masasaktan. Lumiko siya sa isang sulok nang makita niya si Sean sa sahig, pinaputukan ang halimaw, na mukhang hindi nababahala dito. Agad na kinilala ni Will ang halimaw bilang Sentinel, na isang napakalakas na halimaw na nagkakahalaga ng 10 mga marka ng kredito, ngunit nagtataka kung ano ang ginagawa nito sa antas na piitan na ito. Napagtanto niya na ang mahika ni Sean ay baliwala para sa halimaw dahil ganap nitong binaliwala ang mga fire blast, at patuloy na gumagalaw patungo sa takot na lalaki sa sahig. Naisip ni Will na tulungan siya nang bigla niyang naalala ang lahat ng pagkakataong kinukutsa siya ng taong ito nang walang dahilan. Dahil dito, gusto niyang ipikit ang kanyang mga mata at magkunwaring hindi niya ito nakita, ngunit bigla niyang naalala si Elfie, na nagsabi sa kanya na siya ang pinakamabait na taong nakilala niya at niregaluhan siya ng isang pares ng salamin. Ito ay nagpapaalala sa kanya kung sino talaga siya, at nagsuot siya ng salamin habang itinataas ng halimaw ang kanyang sandata upang tapusin ang walang modo na lalaki na ito. Hinaranggan niya ang pag-atake ng halimaw sa tamang oras at pilit itong pinaalis upang iligtas ang buhay ni Sean. Bumalik sa akademya, pumasok si Edward sa silid ni Wak at sinabi sa kanya na ipadala kaagad ang kanyang pamilyar sa mga piitan, habang si Sean at ang kanyang alipin ay pumasok sa ika-6 na palapag ng walang pahintulot. Napagtanto ni Wak ang nangyari, ngunit sinabihan si Edward na huwag mag-alala dahil nasa parehong palapag din si Will. Bumalik sa piitan, si Will ay nakipagsagupaan sa halimaw ng paulit-ulit na hinaharangan ang kanyang pag-atake at nalampasan siya bago gumawa ng isang mabilis na pag-atake sa kanyang kamay, na naghiwa ng isang daliri.
Galit na sinubukan ng halimaw na umatake, ngunit naiwasan ni Will ang pag-atake habang siya ay gumagalaw sa himpapawid na parang isang agila. Sa wakas ay nahuli ng halimaw si Will, ngunit napigilan ni Will ang suntok gamit ang kanyang espada. Naitaboy siya pabalik, pagkatapos ay binato siya ng halimaw, na walang kahirap-hirap niyang hinampez. Si Will ay tumalon sa paligid ng halimaw at namamahala upang mapunta sa kanyang likod, bago siya tusokin sa kanang balikat nito. Ang halimaw ay nagsimulang magwala, habang si Sean ay labis na nabigla nang makita ang mga kakayahan ni Will. Bumalik sa akademya, nabigla rin si Edward nang makita ito, habang sinasabi ni Wak na si Will ay isang outcast dahil wala siyang magic kundi superhuman strength. Para sa isang salamangkero, siya ay kasing liksi ng isang dwarf, at ang kanyang utak ay napakahusay na natutunan niya ang lahat ng mga pattern ng pag-atake ng anumang lahi, sa pamamagitan lamang ng isang pagtingin sa kanila. Pinagmamasdan nila si Will kung paano niya pinutol ang braso ng halimaw, at pagkatapos ay mahinahong naglakad patungo sa higanteng espada sa lupa. Sinabi ni Wak kay Edward na sa mundong puno ng mahika at mga wizard, si Will ang tanging mandirigma. Ang halimaw ay nag-shoot ng isang sinag ng enerhiya mula sa bibig nito, ngunit napigilan ito ni Will gamit ang higanteng espada at hinampes ito sa halimaw, na hiniwa sa maliliit na piraso at bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Lumapit si Will at binigay kay Sean ang kanyang tulong, na mukhang gulat na gulat pa rin, habang si Edward ay hindi makapaniwala sa kanyang mga mata habang sinisigawan niya si Will na ang isang taong walang magic ay hinding-hindi hihigit sa isang salamangkero, at mabilis na lumabas ng silid. Napagtanto ni Wak na si Edward ay nasa isang malaking dosis ng copium ngayon. Alam niya na ang kwento ni Will ay magiging alamat, habang binabaligtad niya ang mundo sa pamamagitan ng paggawa sa Wistoria na tanging lugar sa mundo kung saan nagtatagpo ang isang wand at isang espada. Noong gabing iyon, naalala ni Will kung paano, nang pumasok siya sa akademyang ito, pinagtawanan siya ng lahat dahil wala siyang bakas ng mahika. Palagi siyang binubuli ng mga tao at tinatawag siyang tolunan, na sinasabing nakapasok lang siya sa akademya dahil kaibigan niya si Elfie, ang Mahavander. Ang mga komentong iyon ay labis na nagpanakit sa kanya, at nahulog siya sa kalungkutin. Isang araw, tumawag ang punong guro ng paaralan kay Will kasama si Wak para magpulong. Tiningnan niya ang lalaking walang magic talent, at nagtaka kung paano ito nakapasok sa isang prestihiyosong akademya. Ngunit hindi tulad ng iba, nagpasya siyang subukan siya. Ginamit niya ang kanyang flotation magic para maghagis ng dagger kay Will, na humawak nito na para bang sinadya niyang hawakan ito mula nang ipanganak siya. Medyo nalilito si Wak pero confident ang matandang babae sa kanyang ginagawa. Agad niyang tinakpan si Will ng mga mahiwagang bilog, na handang magpasabog ng mga bowl ang apoy sa kanya, na nagpapatakot kay Wak dahil naisip niyang baka ito na ang katapusan ni Will. Ngunit hindi nagpatinag si Will, at agad na inatake ang lahat ng magic circle sa paligid niya sa isang eleganteng slash bago bumaba muli sa kanyang mga paa. Natambo si Wak sa pagkagulat habang ang matandang babae ay tumawa, na sinasabing ang batang ito ay sinadya upang humawak ng espada at hindi wand. Sinabi niya sa kanila na hahayaan niyang ipagpatuloy ni Will ang pag-aaral sa akademyang ito, habang si Wak naman ang magiging tagapag-alaga niya dahil walang magulang si Will. Tinanong siya ni Wak kung ligtas ba para sa isang batang walang magic na mag-aral sa isang unibersidad na puno ng mga salamangkero, ngunit may kumpiyansa na sinabi sa kanya ng matandang babae na kaya ito ni Will. Nagsisimulang tumulo ang mga luha sa mukha ni Will habang nakatingin siya sa ginang, at nagtatanong lang kung kaya ba niyang maging sapat ang lakas ng walang magic para maging isang Mahavander, at umakyat sa tore para muling makasama si Elfie, na nagbigay ng ngiti sa mukha ng matandang babae. Sinabi niya sa kanya na kung siya ay may matatag na determinasyon na umakyat sa antas na iyon at isang malakas na kalooban na lumaban, mayroon pa ring pagkakataon para sa kanya na umakyat sa ganoong antas. Pinuno nito si Will ng bagong apoy at determinasyon na maging pinakamalakas sa mundong ito. Kinaumagahan, nagising siya na medyo nahihilo ngunit bumaba sa kanyang klase kung saan ipinaliwanag ni Wak ang mga gawain ng akademya. Sinabi niya sa kanila na upang maging isang Mahavander, kailangan muna nilang lahat na maging kwalipikadong mag-aral sa Upper Institute na nagbubukas ng landas para sa kanila na maging pinakamalakas na salamangkero at mamuno mula sa itaas. Upang maabot ang Upper Institute, gayunpaman, kailangan nilang lumikha ng isang bagong magic spell or kailangan nila ng hindi bababa sa 7,000 credito sa akademyang ito, na napakahirap.
Sinabi niya sa lahat na hindi sila dapat mangarap na makarating sa Upper Institute dahil wala sa kanila ang nakakakuha ng sapat na mga kredito upang makapagtapos. Noong araw na iyon, pinag-drill sila ni Wak ng mga karagdagang aralin, pagkatapos ay ganap na nabalisa si Will. Nakipagkita siya kay Cole, na nagtatanong kung napakahirap ba ng klase ni Wak. Bamaantong hininga si Will at sinabing pinaulit niya ang mga ito ng ilang mga aralin at binigyan sila ng maraming takdang aralin, ngunit lahat iyon ay dahil wala silang sapat na mga kredito. Sinabi ni Cole na gusto niya si Wak dahil sinusubukan niyang tulungan ang mga mag-aaral, samantalang hahayaan lang sila ni Edward na mabaygo. Tumawa si Will, at nakarating sila sa isang sulok nang biglang may narinig silang nagkakagulo, at tumingin sa paligid para makita si Sean at ang kanyang mga kampan na napapaligiran ng grupo ng mga estudyante. Sinasabi nila sa lahat na natalo ni Sean ang Sentinel Monster na nagkakahalaga ng 10 kredito ng mag-isa. Ang lahat ng mga estudyante ay tila nabigla at pinuri si Sean sa kanyang lakas, ngunit siya ay tila medyo na-stress sa lahat ng ito dahil siya lamang ang nakakaalam ng katotohanan tungkol sa sitwasyon, at kung paano si Will ang tumalo sa halimaw habang si Sean ay nakahiga sa sahig na parang sanggol na walang magawa. Bigla niyang nakita si Will na naglalakad kasama si Cole, at agad itong pinunan ng galit habang tinutulak niya ang lahat palayo bago niya hinawakan sa kwelyo si Will, at sinabing hindi totoo ang nangyari sa araw na iyon dahil si Will ay ganap na walang talento. Agad na lumapit si Cole sa kanyang pagtatanggol at sinabihan si Sean na palayain siya. Kinagat ni Sean ang kanyang mga ngipin at tinanggal ang kanyang mga kamay kay Will bago lumakad palayo sa galit na sinundan ng kanyang mga kasamahan. Tinanong ni Cole kung may nangyari sa pagitan nila, ngunit nagsisinungaling si Will na walang nangyari. Samantala, pumunta si Edward sa opisina ng Grandmaster at sinabi sa kanya na si Will ay dapat na agad na sipin palabas ng paaralan. Ang Grandmaster ay mukhang lubos na nakaka-relax habang nagtatanong kung bakit ganoon ang iniisip niya, ngunit sumagot si Edward na si Will ay isang mandirigma na walang mga kakayahan sa mahika, at sinusubukang maging mas mahusay kaysa sa mga taong may mahika. Sinabi niya na ang Magic Academy ay hindi lugar para sa isang mandirigma, ngunit ang Grandmaster ay ngumiti at sinabi na ang pagpapaalis kay Will sa kanyang ika-6 at huling taon ay magiging napakalupit. Kumuha siya ng isang rehistro na puno ng impormasyon tungkol sa mga mag-aaral at binuksan ang pahina ni Will bago mapansin na siya ay may mahusay na mga marka sa pagsulat at patuloy na nakakakuha ng mga kredito kahit na walang magic. Inaangkin niya na ito ay gumagawa sa kanya ng isang hindi kapani-paniwalang mag-aaral, dahil hindi lamang siya nakikipagsabayan sa iba, ngunit siya ay higit na mahusay sa kanila kahit na pagkatapos ay nasa isang malaking kawalan. Sinabi niya sa kanya na kahit na hindi siya maaaring maging isang Mahavander, madali siyang maging isang scholar or isang manggagamot at makakatulong sa iba. Sinabi ni Edward na kung gusto niya iyon, wala siyang problema kay Will, ngunit nais ni Will na maging isang Mahavander. Saglit na nag-isip ang Grandmaster at sinabing tiyak na magiging problema ito, at sinabihan si Edward na magdisenyo ng pagsubok para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na alam na rin niya ang sikreto ni Will kaya bibigyan niya ito ng kompletong kontrol sa lugar at paraan ng pagkuha ng pagsusulit. Kung gagawin niya ang kanyang paraan sa pagsubok ni Edward, mananatili siya sa akademyang ito, ngunit kung hindi niya magagawa, kung gayon ay maaaring paalisin siya ni Edward kung gusto niya. Sinabi sa kanya ni Edward na hindi siya kasing bait ni Wak bago umalis na may ngiti sa kanyang mukha. Sa kabilang banda, si Will ay ganap na walang kamalayan sa planong ito at patuloy na nagpapatuloy sa kanyang araw. Tinulungan siya ni Cole na buksan ang kanyang locker, dahil maaari lamang itong mabuksan at may lock gamit ang magic, na wala siya. Nakita ni Cole ang kanyang espada sa loob ng locker, dahil hindi niya ito madala sa paaralan, at masama ang pakiramdam para sa kanya. Pero maya-maya, pumasok na silang dalawa sa library. Agad na sinimulan ni Will ang pagrebisa sa kasaysayan ng mahika at tungkol din sa iba pang mga lahi. Sinabi sa kanya ni Cole na siya na ang pinakamagaling sa pagsusulat at hindi dapat masyadong ma-stress, ngunit alam ni Will na kahit na mawalan siya ng isang kredito, hindi siya magkakaroon ng pagkakataong maging kwalipikado para sa Upper Institute. Higit pa rito, gusto niyang basahin ang kwento tungkol sa digmaan sa pagitan ng mga dwarves at ng mga tao, dahil kahit na ang mga salamangkero ay mas mataas sa bilang at sa mga kasanayan, ang mga mandirigmang dwarf ay nanindigan pa rin at lumaban hanggang sa mapait na wakas. Bago sila makapag-usap pa, nagpakita si Edward sa likuran nila na kinagulat nila at sinabihan si Will na makipagkita kaagad sa kanya sa bulwagan ng pagsusulit.
Sinundan siya ni Will ng walang salita, at nang makarating sila sa spellhold, sinabi sa kanya ni Edward na kukuha siya ng pagsusulit. Kung magawa ni Will na matamaan ng kahit isang suntok si Edward, makakatanggap siya ng 5 kredito para sa spellwork, ngunit kapag siya ay nabigo, siya ay mapapatalsik sa akademya, dahil ang mga taong hindi marunong gumamit ng mahika ay hindi man lang dapat tumingin sa Mahavanders, lalo na huwag subukang maging isa. Nabigla pa rin si Will, ngunit hindi naghintay ng kahit isang segundo si Edward at inilabas niya ang lahat ng kanyang mana bago lumikha ng magic circle sa ilalim mismo ng isang nabiglang Will. Bumalik sa loob ng akademya, tinawag ng headmaster si Wak at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa nangyayari. Gumawa siya ng TV para sa kanya kung saan laking gulat niya nang makitang nakaharap si Will kay Edward. Iniiwasan ni Will ang mga magic circle sa ilalim niya, na sumabog, ngunit hinabol siya ni Edward at patuloy ang pag-atake ng sumasabog na magic habang si Will ay halos hindi nakakatakas, patuloy na tumatakbo palayo sa salamangkero. Sinubukan ni Wak na magsalita laban dito, na sinasabing ito ay masyadong malupit at isang one-sided na laban, dahil si Edward ay isa sa pinakamalakas na salamangkero sa kaharian at malapit ng maging isang Mahavander mismo. Gumamit si Edward ng isa pang Dark Explosion, na halos hindi naiwasan ni Will habang siya ay humihinga ng husto mula sa lahat ng pagtakbo, ngunit napagtanto na hindi siya maaaring manatili. Siya ay nagsimulang tumakbo ng buong lakas muli, at umikot sa paligid ni Edward bago sinubukang maglanding ng isang umiikot na sipa, ngunit sa kasamaang palad, ito ay ganap na naharang ni Edward gamit ang kanyang magic shield habang siya ay itinaboy palayo. Si Will ay dumura ng dugo mula sa kanyang bibig nang makita niya si Edward sa kanyang malabo na paningin, napagtanto na siya ay ganap na hindi mapapantayan dahil parehong depensa at opensa ni Edward ay ganap na walang anumang mga butas, at walang paraan na kahit na siya ay makakalmot sa kanya. Sinubukan niyang bumangon muli, habang si Edward ay naghahanda para tapusin ang laban at nag-overlap sa parehong spell ng maraming beses upang lumikha ng pader ng mga pagsabog na hindi alam ni Will na posible. Nagsimula siyang tumakbo palayo, ngunit muli siyang pinaalis ng mga pagsabog habang patuloy siyang pinasabog ni Edward sa hangin tulad ng isang pingpong mula sa isang dulo hanggang sa kabilang dulo, na sinasaktan ang katawan ni Will hanggang sa punto kung saan siya ay bumagsak sa lupa na halos walang malay. Sinusubukan ni Will na bumangon, sinusumpa ang kanyang mahinang walang mahika na katawan bilang nais niyang magkaroon siya ng kanyang espada ngayon upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Samantala, si Cole ay naglalakad pabalik sa kanyang locker upang umalis para sa araw na ito, habang iniisip niya kung anong uri ng mga aralin ang ibinibigay ni Edward. Bigla niyang naisip si Will na pinahihirapan ni Edward ng mga letigo nang bumukas ang isang tarangkahan, na tinatakot siya, ngunit ito pala ay si Kiffy, na tila nasaktan at duguan. Naglakad siya papunta sa locker ni Will at sinimulan itong kalmotin, at agad na napagtanto ni Cole na may mali. Bumalik sa bulwagan ng pagsusulit, si Will ay nakadapa sa sahig habang si Edward ay lumapit sa kanya at ipinatong ang kanyang paa sa ulo ni Will, na sinasabi sa kanya na tanggapin ang pagkatalo. Ngunit itinulak ni Will ang kanyang paa at sinabi sa kanya na hinding-hindi niya gagawin iyon. Muli siyang bumangon at sinabi kay Edward na mararating niya ang rurok ng mahika na may hawak na espada, dahil gusto niyang tuparin ang pangako niya sa taong mahal niya. Lalo nitong ikinagalit si Edward habang naghahanda siyang tapusin ang laban, ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Cole sa bulwagan at hinagis ang isang espada kay Will. Agad niya itong kinuha at saka isinuot ang kanyang espesyal na salamin, handang makipaglaban. Umatake si Edward sa kanya gamit ang kanyang mahika, ngunit walang kahirap-hirap na hiniwa ito ni Will, na ikinagulat ng salamangkero. Dahil dito, nagalit siya habang naghahanda siyang magpaputok ng sunod-sunod na pagsabog kay Will, na natakot sa hitsura ng kanyang guro. Agad na nagsimulang magpasabog si Edward, ngunit ipinakita ni Will ang kanyang nakakabalisa na bilis at umiwas sa pag-atake, habang inaalala ang Dwarf King na nawala ang lahat sa labanan at patuloy pa ring sumulong at nataman ang Mahavander. Siya ay nagpasya na gagawin din ang parehong bagay habang siya ay tumalon sa ere, iniiwasan lahat ng mga pag-atake, at nagpunta patungo kay Edward, binasag ang kanyang hadlang sa kanyang espada. Habang pareho silang humihinto sa lalamunan ng isa't isa, huminga ng malakas si Will na may wand sa kanyang mukha, habang si Edward ay lubos na nabigla ng may maliit na hiwa sa kanyang mukha. Galit sa sarili niyang kabiguan, lumayo si Edward, sinabi kay Will na nakakuha siya ng 5 kredito, habang si Will ay bumagsak sa lupa at binuhat siya ni Cole. Nagtataka si Will kung ilang mages pa ang kailangan niyang talunin para maging pinakamalakas.
Nanaginip si Will tungkol sa araw na sinabi sa kanya ni Elfie na siya ang pinakamabait at pinakamatapang na taong nakilala niya, bago siya binigyan ng espesyal na salamin bilang kanyang regalo sa pamamaalam. Ito ang araw na kailangan niyang pumunta sa tore magpakailanman dahil siya ay isang Mahavander na. Habang dahan-daang lumalayo, sinigaw ni Will ang pangalan ni Elfie, sinabi sa kanya na tiyak na makakarating siya sa tore kahit na subukang paghiwalayin sila ng buong mundo. Ipinangako ni Will sa kanya na pupunta siya sa kanya, at pagkatapos ay makikita nila ang paglubog ng araw ng magkasama, tulad ng pangako nila sa isa't isa noong bata pa sila. Tumulo ang luha sa mga mata ni Elfie nang marinig niya ito, at tumalikod siya, pinunasan ang kanyang mga luha at sinabi kay Will na hihintayin siya nito. Maya-maya pa ay umakyat na si Elfie sa hagdan ng tore, at naiwan si Will na mag-isa at may durog na puso. Sinubukan siya ni Professor Walk na aliwin, ngunit kabaligtaran ang epekto nito, at nagsimulang umiyak si Will. Gayunpaman, ipinangako niya sa kanyang propesor na ito na ang huling pagkakataon na siya ay magiging isang kalunod-lunos na iyakin. Bumalik sa kasalukuyan, si Will ay nagtatrabaho ng maaga, naghahatid ng mga pahayagan sa mga bahay sa lungsod. Nang siya ay tapos na sa trabaho sa kalye, isang matanda at napakalaki na lalaki na nagngangalang Dominic ang bumati sa kanya at sinabihan siyang gawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay nagmamadaling umakyat si Will sa isang hagdanan at biglang napatid na pinalipad ang lahat ng mga pahayagan sa kanyang bag. Gayunpaman, sa kanyang mabilis na reflexes at maliksi na mga kamay, nakuha niya ang lahat ng mga pahayagan sa isang iglap. Sa kasamaang palad, ang isang pahayagan ay nakatakas sa kanyang pagkakahawak, at habang pinupulot niya ito, nakahanap siya ng isang artikulo ng balita tungkol kay Elfie, na nakalikha ng isa pang uri ng mahika. Nakamit niya ang tagumpay na maging unang salamangkero sa kasaysayan na lumikha ng 12 uri ng mahika. Punong-puno na naman ng determinasyon si Will na magsumikap para makasama niya ito. Nang basahin pa niya ang artikulo at nalaman na naglabas ng utos ang Upper Institute sa mga mag-aaral sa akademya, at ang kliyente ng order ay walang iba kundi si Elfie, nabigla si Will nang malaman ito at agad na tumakbo sa kanyang dorm kung saan tinanong niya ang kanyang roommate na si Russell na gumawa ng magic device para sa kanya. Tinanong siya ni Russell kung bakit siya nasa sabik, at sinabi sa kanya ni Will ang tungkol sa utos na inilabas ni Elfie, kaya siya ay makikibahagi dito. Nagsimula siyang magpalit ng uniforme, habang sinasabi niya kay Russell na ang utos ay kunin ang mga core ng mga halimaw na tinatawag na Frostwalkers na matatagpuan sa ika-4 na palapag ng piitan. Tila, kailangan sila ni Elfie bilang mga catalysta, at bawat mag-aaral na tutulong sa pagkuha ng mga core ay gagantimpalaan. Kaya naman gusto ni Will na maghanda si Russell ng magic item na makakatulong sa kanya sa pag-clear sa ika-4 na palapag. Nang makita siyang tuwang-tuwa at prangka, si Russell ay nagsimulang tumawa. Ginagawa na niya ang magic item na ginagamit ni Will paminsan-minsan at iniabot ito sa kanya. Nagpasalamat si Will sa kanya at nagsimulang umalis, ngunit pinigilan siya ni Russell at pinasok ang tinapay sa kanyang bibig habang hinihiling niyang alagaan niya ang kanyang sarili. Malapit nang makarating si Will sa ika-4 na palapag ng piitan, ngunit ito ay masyadong masikip na may 12-dosenang mga estudyanteng humahabol sa mga Frostwalker para sa kanilang mga core. Nang malapit nang sumali si Will sa aksyon, isang malaking pagsabog ang bomb alert sa kanya. Dahil ito sa pag-atake ni Sean na tumapos sa isang grupo ng mga Frostwalker ng sabay-sabay, at habang sinasamahan siya ng kanyang mga kasamahan, hindi nasisiyahan si Sean. Iniisip niya ang laban ni Will at ng higanteng halimaw na nag-aapoy sa kanyang galit, at nag-uudyok sa kanya na lumakas. Nang hindi nalalaman ito, naniniwala talaga si Will na cool si Sean. Sa palagay niya ay wala na siyang makukuha dito, kaya mas malalim siyang nagtungo sa loob ng ika-4 na palapag ngunit nakaharap sa mga higanteng penguin monsters. Ang mga halimaw ay nagalit, kaya agad na hinugot ni Will ang kanyang espada, isinuot ang kanyang espesyal na salamin, at pagkatapos ay sinunggaban sila. Sa ilang malinis na welga, nagawa niyang laslasin ng madali ang mga penguin monsters, na iligtas ang nerdy girl na malapit nang tapusin ng mga halimaw. Napatulala ang dalaga sa kanyang nakita. Tinalo ni Will ang mga halimaw gamit ang isang espada at hindi magic, at iyon ay hindi kayang unawain para sa kanya. Nilapitan siya ni Will, at pinasalamatan siya ng babae sa pagliligtas sa kanyang buhay bago ipinakilala ang sarili bilang si Irish, isang pang-4 na taong estudyante sa akademya.
Kasabay nito, si Wak ay nagbibigay ng lektura tungkol sa kadakilaan ng paglikha ng mga bagong uri ng spells na kung saan ay sapat na upang ang mage na lumikha ng magic ay umakyat sa tore. Sinabi niya na ang mga bagong magic form ay ipinangalan sa kanilang mga tagalikha, at kung sino man sa klase ang lumikha ng isang bagong magic, iuukit nila ang kanilang pangalan sa kasaysayan. Nagsisimulang magtsismisan ang mga mag-aaral tungkol sa kung paano hindi praktikal ang pamamaraang ito, dahil ang nangungunang 0.1% lamang ang makakagawa nito. Pagkatapos, isang estudyanteng nagngangalang Rosie ang nagtanong kay Wak kung si Elfie, na lumikha ng 12 bagong anyo ng mahika, ay talagang magaling, at sinabi ni Wak na siya ay magaling na hindi kayang paniwalaan ng iba. Tinawag niya si Elfie na isa sa mga pinakadakilang mage sa buong kasaysayan ng kanilang mundo, at sinabi ni Cole na talagang espesyal ang kaibigang kababata ni Will na kanyang hinahabol. Tinutokso siya ng kaibigan niyang si Rosie, tinanong kung nagseselos ba siya na nakawin ni Elfie sa kanya ang crush niyang si Will. Nataranta si Cole nang marinig iyon at napag-alitan ni Wak. Bumalik sa piitan, naglalakad si Will kasama si Irish na nakarinig tungkol sa walang talentong nag-aaral ng libro sa ika-6 na taon. Nasasaktan si Will, ngunit tinanong niya ito kung hindi ba siya nakakaramdam ng anumang paghamak sa isang talunan na tulad niya. Nagtataka si Irish kung paano niya kukutsain ang kanyang tagapagligtas. Sinabi niya na kahit na walang magic si Will, iginagalang niya ito para sa kanyang mga espesyal na talento. Nataranta si Will at binago ang paksa sa utos na ibinigay ni Elfie. Pagpapatibay ni Irish na nagsasabing gusto niyang tulungan ang Mahavander na humawak sa langit. Ang kanyang mga salita ay nagpipilit kay Will na isipin kung paanong walang sino man sa mundong ito ang nakakita ng tunay na kalangitan. Ang napakalaking magic power ng 5 Mahavander ay bumabalot sa kanilang mundo, itinatago ito mula sa mga mananakop. Ang nakikita nila ay ang huwad na langit na isang malaking hadlang na nagpapanatili sa kanilang mundo na ligtas. Ayon sa lore, kapag bumagsak ang huwad na kalangitan, muling tatakpan ng kadiliman ang mundo, at kasunod ang kaguluhan. Kaya naman hindi ito ginagawa ng mga estudyanteng naririto sa pagpupulong ng mga utos para lang mapunta sa magandang biyaya ng Mahavander, kundi dahil gusto rin nilang suportahan ang pagbagsak ng langit. Nawala siya sa kanyang pag-iisip nang sabihin sa kanya ni Irish na nakilala na niya si Elfie dati. Binibigkas niya ang kwento kung paano siya nagkaroon ng problema sa piitan isang araw, habang pinalibutan siya ng lahat ng uri ng mga halimaw. Naghihintay lang siya sa kanyang kasawian nang biglang nagyelo ang lahat ng mga halimaw. Lumingon si Irish at nakita niya si Elfie na kumikinang sa sikat ng araw, na mukha siyang diyosa. Tinulungan siyang tumayo ni Elfie, at simula noon, si Irish ay humanga sa kanya. Habang si Irish ay abala sa pagmamonologue, nakuha ni Kiffy ang atensyon ni Will at dinala siya sa isang patch sa lupa na may kakaiba. Tinanong siya ni Irish kung ano ang kanyang ginagawa, at ipinakita sa kanya ni Will ang isang piraso ng yelo na iniiwan ng mga Frostwalker habang lumilipat sila. Ang fragment dito ay talagang malaki, at ngayon ay sigurado si Will na isang medyo malakas na Frostwalker ang nasa unahan. Nagsimula siyang maglakad patungo sa kuwebo sa harap nila, at tinanong siya ni Irish kung paano siya nakakasigurado dahil wala siyang mahanap na bakas ng Frostwalker gamit ang kanyang magic sa paghahanap. Sinabi sa kanya ni Will na ang magic ay mahusay, ngunit hindi ito accurate, lalo na sa piitan. Sinabi niya sa babae na, bukod sa paniniwalang ito, mayroon din siyang ilang kaalaman at karanasan. Hindi maintindihan ni Irish ang kahalagahan ng mga bagay na iyon, ngunit ganap na alerto si Will dahil alam niya ang susunod na mangyayari. Isang higanteng Frostwalker ang nagtatago sa kisame, at sinuntok nito ang walang bantay na si Irish. Gayunpaman, inaasahan na iyon ni Will kaya mabilis siyang kumilos, dinala ang babae sa ligtas na lugar. Habang tumama ang halimaw sa lupa, tumalon siya palayo sa kaligtasan, at nakilala ni Irish ang higanteng halimaw ng yelo na may 12-12 ng mga mata bilang isang Frost Rex, na siyang pinakamataas na anyo ng isang Frostwalker. Ang halimaw ay umuungal ng malakas, at naalala ni Irish na ang Frost Rex ay isang halimaw na nagkakahalaga ng 6 na kredito, na ginagawang talagang mapanganib. Pansamantala, naghahanda ang halimaw ng isang ice beam at pinaputok ito sa unahan, ngunit tumalon si Will mula sa linya ng apoy na malapit ng matakpan ng matutulis na mga spike ng yelo.
Iniwan ni Will si Irish sa isang ligtas na lugar habang patungo siya upang labanan ang halimaw, ngunit pinigilan siya nito. Sinabi sa kanya na ang mga pisikal na pag-atake ay hindi gagana sa isang Frost Rex, na ang kapangyarihan ay napakalakas na kaya nitong i-freeze ang matitibay na dwarf ng isang hawakan lang. Gayunpaman, habang inilalagay ni Will ang magic tool na ginawa ni Russell, sinabihan niya si Irish na huwag mag-alala dahil maraming beses na niyang natalo ang halimaw. Tumakbo siya patungo sa Frost Rex, iniiwasan ang ice beam nito sa pamamagitan ng pagtalon. Dama po si Will sa lupa sa likod ng Frost Rex at mabilis na tumungo dito, dumudulad sa ilalim nito. Ang halimaw, na hindi mahanap si Will, ay nagsimulang maglunsad ng ice beam ng walang pinipili, na pinilit sina Irish at Kiffy na tumakas. Pagkatapos ay palibutan ni Will ang halimaw habang ito ay nakagambala, nakatingin sa bubong, at ibinabato ang magic tool sa ibabaw nito, na nakakabit sa tagiliran ng halimaw sa pamamagitan ng isang kawit. Pagkatapos nito, dumawdad si Will sa ilalim ng halimaw, hinihigpitan ng isang matibay na lubad sa paligid nito na nagpapakrak sa balat nito. Paulit-ulit niyang iniikot ang lubad sa halimaw, ganap na pinipigilan ito ng lubad. Ang galit na halimaw ay patuloy na umaatake ng walang ingat, at sa sandaling nagtagumpay si Will sa paglalatag ng balangkas para sa kanyang huling pag-atake, siya ay nakatayo sa harap ng halimaw. Gumagamit ito ng cold breath na nagsimulang magpalamig sa balat ni Will, ngunit alam niyang malapit nang matapos ang kanyang trabaho. Ang Frost Rex ay mahina sa apoy at mga pagsabog, at iyon mismo ang kanyang gagamitin. Lumilikha siya ng friction sa magic tool sa kanyang kamay, nagpapadala ng mabilis na apoy na naglalakbay pababa sa lubad at sa huli ay umabot sa magic tool, na isang napakalakas na bomba. Ang magic tool ay sumabog, binasag ang higanteng halimaw sa mga piraso. Habang naaalis ang usok at singaw, binawi ni Will ang magic tool na ginawa ni Russell para sa kanya, at pagkatapos ay pumunta upang kolektahin ang ice core ng nasawi na halimaw. Lahat ng ito ay pinapanood ni Irish, at nang makitang tinalo ni Will ang higanteng halimaw ng walang mahika, biglang nagbago ang kanyang mga ekspresyon. Lumalabas, hindi siya ang walang muwang na babaeng pinagkukunwari niya, kundi ahente ng isang mas mataas sa food chain. Natuklasan niya na ang walang talentong Will ay mas malakas kaysa sa kanyang narinig, at iniisip kung paano ito iuulat sa kanyang mga nakatataas. Gayunpaman, habang sinasabi sa kanya ni Will na dapat silang bumalik ngayon, ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-iinarte at sumama sa kanya. Maya-maya, narating ni Irish ang White Tower at pumunta sa silid sa itaas kung saan nakaupo ang 4 sa 5 Mahavanders sa kanilang mga trono. Naghahanap sila ng mga bihasang tao na makakatulong sa kanilang mundo na maghanda para sa araw na bumagsak ang langit, at si Irish ang nagtatrabaho para sa kanila. Iniulat niya na nakakita siya ng mahusay na talento sa binatang walang magic na tinatawag na Will, at inirekomenda siya na ipasok sa tore. Ang dalawa sa mga Mahavanders ay mahigpit na tutol dito, ngunit ang may puting buhok na lalaki na nagngangalang Zio ay interesado, at si Elfie ay ngumiti lamang sa kanyang sarili. Willing si Zio na tumayo sa tabi niya ang sino mang may kasanayan, kahit dwarf, pero hindi natutuwa ang elf na si El na marinig iyon dahil naniniwala ang mga elves na barbaro ang mga dwarves. Pinigilan sila ng redhead na lalaki na mag-away, at sinabing hindi na nila kailangang gumawa ng anumang desisyon ngayon dahil maaari silang maghintay upang makita ang pagganap ni Will sa Grand Festival, na magaganap sa lalong madaling panahon. Sumang-ayon ang lahat at isa-isang umalis, at si Elfie na lang ang naiwan sa kwarto. Si Irish ay ipinadala kay Will ni Elfie mismo, at inilabas niya ang higanteng ice core na ipinadala nito sa kanya, habang inuulit niya ang kanyang pangako na hihintayin ng tuluyan si Will. Ang araw ng mahusay na pagsusulit ay sa wakas ay dumating sa Magic Academy, at ang mga mag-aaral ay nagtipon sa bulwagan, na handang makipaglaban para sa kanilang mga puntos. Ang bawat mag-aaral ay dapat makakuha ng hindi bababa sa 7 sa 200 na mga puntos ng kredito upang makapagtapos sa paaralan, at ang pinakamataas na mga kredito na makukuha ng isa ay 12,000. Gayunpaman, ito ay lubhang mahirap, at tanging ang mga makakamit ng mataas na marka ng kredito na ito ang pinapayagang makipagkumpetensya at magsanay upang maging Mahavanders, ang pinakamataas na ranggo ng mga salamangkero sa mundo. Ang pagsusulit ay pinangangasiwaan ng isang propesor na nagpatawag ng mga higanteng metal na golem na kailangang sirain ng mga estudyante. Pinapanood niya ang mga mag-aaral na gumawa ng kanilang mga pagtatangka na lumikha ng pinakamalakas na magic spells upang makakuha ng pinakamaraming credit point.
Si Sean ay kabilang sa mga unang mag-aaral na umatake sa mga metal na golem at nagpas siyang gumamit ng isang malakas na spell ng apoy, na nagbubuga ng mga apoy ng araw sa mga halimaw, na nagiging sanhi ng mga ito upang matuno at magkawatak-watak ng walang gaanong kahirap-hirap. Sumunod si Cole, at lumikha muna siya ng malalaking bato sa hangin. Pagkatapos, gamit ang isang special na teleportation spell, pinapayagan niya silang makapasok sa mga portal na ginawa niya sa sahig. Hinihanay niya ang iba pang mga mahiwagang portal upang puntiryahin ang mga metal na golem, at sa sandaling tumuntong sila sa gitna, pinaputukan niya ang mga bato sa kanila, matagumpay na winasak ang mga ito sa lupa. Inanunsyo ng supervisor na sila ni Sean ay nakapasa sa kanilang minimum requirement at maaari na silang magtapos. Susunod na hahakbang si Will sa fighting arena, at matamang nanonood ang mga estudyante para makita kung ano ang kanyang makakamit ng walang anumang mahiwagang kakayahan. Hawak niya ang isang wand sa isang kamay, na kung saan ay ganap na walang silbi sa kanya dahil wala siyang kakayahan na gumawa ng anumang mga spell. Tumakbo siya patungo sa halimaw at isinara ang kanyang kamao gamit ang kanyang kamay, naghahanda na maghagis ng suntok sa kanyang higanteng kalaban. Nakita ito ng mga estudyante at tinutuya siya para sa kanyang plano, habang sinisigawan siya ng mga insulto. Sa kasamaang palad, siya ay naabala nito, at sa segundong napalingon siya, hinaampon siya ng golem, na pinalipad siya sa sahig. Siya ay nakikita bilang isang nag-aaral ng libro na walang katalinuhan sa kalye, at tinatawag na talunan ng kanyang mga kapwa mag-aaral habang siya ay nakahiga sa lupa, halos hindi na makabangon. Sumunod na nakikipagkumpetensya sina Wigo, ang may berdeng buhok na binatang lalaki, at si Lina. Sila ay ilan sa mga nangungunang mag-aaral ng batch na ito, at na-clear na ang kanilang minimum na kinakailangang mga puntos ng kredito, ngunit ngayon ay naglalayong maabot ang 12,000 marka. Dalubhasa si Lina sa mga kidlat at nagpapatawag ng ilang kidlat upang tamaan ang golem ng sabay-sabay, na nagdulot ng sobrang kuryente at sa wakas ay sumabog sa maliliit na fragment mula sa sobrang shock overload. Si Wigo ay lubos ding sinanay sa electric wind, at gamit ang Zero's Claw spell, nagdudulot siya ng napakalaking wind current na may kasamang electric power. Ang wind current ay bumabalot sa golem, itinataas ito sa hangin at dinudurog ito ng buo upang hindi na ito umiral. Parehong natatawid ng mga estudyante ang 10,000 credit score mark na inilalagay sila sa tuktok ng mga mag-aaral. Sumunod si Julian, isang estudyanteng may superior na kapangyarihang humawak ng yelo. Pumasok siya ng may kumpiyansa at inilabas ang kanyang wand para mag-spell. Nagpapadala siya ng mga bala ng yelo na lumilipad sa buong silid at tinamaan ang lahat ng mga golem. Ang mga ice bullets ay isinaaktibo at pumuputok sa mga higanteng istruktur ng yelo, na ganap na nagyayelo sa mga golem. Hindi lang niya natalo ang sarili niyang golem, kundi pati na rin ang iba. Bago umalis sa bulwagan, hinarap niya sina Wigo at Lina at hinamon sila sa isang labanan upang patunayan kung sino ang mas malakas. Tinatanggap nila ang kanyang hamon sa pamamagitan ng pagsira sa mga hanay ng yelo na kanyang nilikha. Dahil sa kanyang pagkatalo, hindi pa rin naabot ni Will ang kanyang minimum na target at nagtatampo sa isang sulok. Malapit na ang Engranding Magic Festival, at kasama niya si Cole sa tanghalian para pag-usapan ito. Ito ay gaganapin isang beses bawat 2 taon, at sa panahon ng pagdiriwang, 4 na magkakaibang paksayon ang naglalaban-laban. Ito ang mga paksayon ng kidlat, lupa, apoy, at yelo. Ang pagdiriwang ay nagpapahintulot sa mga mag-aaral mula sa lahat ng dako upang labanan, at ipakita ang kanilang mga kasanayan sa stadium. Ito ay ang tanging pagkakataon kapag ang mga espesyal na recruiter mula sa faction tower na nagbabantay sa mundo ay bababa, at manunood ng mga mag-aaral na gumaganap. Ang mga nagpapakita ng pambihirang kalidad ay direktang kinukuha ng walang anumang iba pang mga kinakailangan, kaya sinusubukan ni Cole na hikayatin si Will na lumahok sa mga kompetisyon upang magkaroon siya ng pagkakataong ipakita ang kanyang natatanging kasanayan sa mandirigma. Maaring ito na lamang ang kanyang pagkakataon na umakyat sa isa sa mga tore, at muling makasama ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa. Nang hindi na kompleto ang kanyang mga puntos ng kredito, ang High Mage na siyang pinuno ng lahat ng mga salamangkero at may kontrol sa lahat ng mga paksayon, ay dadala rin sa kaganapan, at dapat subukan ni Will at mapabilib siya para sa isang direktang pagpasok sa mga tore ng Mahavanders. Gayunpaman, hindi pa rin siya tapos sa kanyang kahihiyan sa mga nakaraang kompetisyon kung saan ang kanyang pagganap ay kinutya ng lahat.
Para hikayatin siyang lumahok at ipakita sa kanya kung gaano kataas ang mga pusta sa festival ngayong taon, dinala siya ni Cole sa isang tila normal na pinto na nagtatago ng isang lihim na silid sa likod nito. Binuhat niya si Kiffy at inutusan itong gamitin ang kapangyarihan nito, at sirain ang mahiwagang lock na nakalagay sa barrier sa likod ng pinto. Nakahanap sila ng spiral staircase na patungo sa basement na puno ng mga estudyanteng nag-scatter, at naglalagay ng malaking taya sa mga prospective na mananalo sa mga kompetisyon. Nakadikit sa dingding ang mga poster ng mga mag-aaral na nangunguna sa pagganap. Tahimik silang nanonood at gulat na gulat sa mga lihim na aktibidad na nagaganap doon. Nang si Sean ay nakatayo malapit sa kanila, nag-aalala tungkol sa kanyang sariling pagganap dahil halos walang taya sa kanya, nakita niya si Will. Naging marahas siya, ngunit agad itong pinahinto ni Cole at pinilit siyang umatras. Ang kanyang mga kasamahan ay nakatayong handa sa kanyang likuran, binibigyan siya ng mga pekeng papuri tungkol sa kanyang kataasan, na ikinagalit niya, at hinampens niya sila. Nang mapansin siya ng mga estudyante sa ibaba, naglakad si Sean palabas doon. Pagkatapos ng mga klase, pumunta si Will sa Jenna's Tavern para magtrabaho. Ang lugar ay halos puno ng mga nagtatrabahong Monero at Dwarves na naruroon upang lunurin ang kanilang mga kalungkutan sa mga inumin at pagkain. Ang kanyang kasama sa kwarto, si Russell, ay nagboluntaryo din na tulungan siya upang makabalik siya sa pagsasanay sa lalong madaling panahon. Tinanggap na ng mga dwarf si Will na parang pamilya, at iginagalang niya sila ng husto, kaya naman pinili niyang magtrabaho sa lugar na ito. Habang umaalis ang mga tao sa tavern, ang dalawang lalaki ay nasa kusina, nagliligpit ng mga pinggan at inilalagay ang mga ito sa pwesto. Yumuko si Will para kunin ang isang cuts arang nahulog. Sa mismong sandaling iyon, pumasok si Julian sa tavern at tumingin-tingin sa paligid na may paghamak. Tinatawag niyang kasuklam-suklam ang lugar, at nang makita niyang tumayo si Will, kinukutya niya siya at ang kanyang trabaho. Naririnig siya ng isa sa mga dwarves, ikinuyom niya ang kanyang kamao sa galit, at galit na nakatingin sa Ice Elf. Nang makita siya ni Julian, nagsimula siyang mang-insulto at gumawa ng mga mapanirang komento tungkol sa buong komunidad ng dwarf, na tinawag silang mga mababang buhay na talunan. Ang mga dwarf ay lumipat sa mundong ito matapos ang kanilang tahanan na planeta ay nawasak ng mga celestial na nilalang. Kahit na pinahintulutan silang manirahan sa bagong planetang ito kasama ng mga elf, labis silang minamaltrato at minamaliit. Ang isang dwarf ay isang pangalawang klaseng mamamayan, at anuman ang kanilang gawin or sabihin, hindi nila maaaring itaas ang kanilang mga kamay or lumaban dahil sila ay mapaparusahan ng malaki. Sinamantala ito ni Julian habang patuloy siyang sumisigaw sa kanila, at umupo para umorder ng pagkain at inumin. Ang kapaligiran ng buong tavern ay naging masama, at dahan-daang tinanggal ni Will ang kanyang apron at tumungo sa kanilang mesa. Naumay na siya sa kanilang pangungutya at nagpa siya na oras na para manindagan para sa kanyang mga kaibigan. Si Julian ay hindi natakot sa kanya at itinaas ang kanyang binti upang sipain ang plato ng pagkain sa kanya. Si Will ay hindi napipigilan sa lahat ng ito, sa halip, mas lalong nag-aapoy ang kanyang galit habang iniisip niya ang mga pagkaing natapon, na ginawang mabuti ng karunungan at kaalaman ng mga dwarves na nagsusumikap at nagsisipag para sa kanilang kaligtasan araw-araw. Kahit na binansagan ng mga dwarf bilang mga barbaro, ang mga elves, lalo na ang mga tulad ni Julian, ay mas masahol pa sa mga hayop dahil sa sarili lang nila ang kanilang iniisip. Nakita ng dalawang alipin ni Julian ang galit sa mukha ni Will, at bumangon upang maghanda para sa isang laban. Minamaliit nila ang kanyang kapangyarihan dahil wala siyang mahiwagang kakayahan at sumulong sa kanya. Nang hindi man lang umaalis sa kanyang kinatatayuan, hinawakan silang dalawa ni Will sa isang mabilis na galaw at ibinagsak ang mga ito sa lupa, na naging sanhi ng kanilang pagkawala ng malay. Natuwa si Julian dahil naiirita si Will sa mga pangyayaring ito at nag-ice spell sa buong tavern. Nagagawang basagin ni Will ang icicle at lumaban sandali. Iniiwasan niya ang mga pag-atake at unti-unting nakatakas sa yelo, habang natatanggal ang kanyang salamin sa kanyang mukha. Ngunit pagkatapos ng isang punto, pinalibutan siya ng yelo mula sa lahat ng panig hanggang sa dahan-dahan siyang napaatras sa isang pader. Si Russell at ang mga dwarf ay nakulong sa likod ng mga haligi ng yelo, at hindi sila makakatulong sa anumang paraan. Sinubukan nilang umakyat upang maabot siya ngunit hindi nagtagumpay. Si Julian ay gumawa ng isa pang spell, na lumabas mula sa sahig at bumubuo ng dalawang malalaking structure ng yelo upang idikit ang kanyang mga braso sa dingding, kung saan hindi siya makagalaw.
Dahan-daang lumapit sa kanya si Julian at nagbuhos ng yelong rosas sa kanyang katawan, upang palamigan ang kanyang puso at wakasan siya. Tumangala siya kay Will at nakikita ang determinasyon sa mga mata nito. Sa halip na tapusin ang kanyang buhay dito, nagpasya siyang gawin ito sa publiko at hinahamon siyang makipagkompetensya laban sa kanya sa darating na Grand Magic Festival. Natipon ni Will ang kanyang lakas at nakawala sa mga bigkis ng yelo. Ang kanyang galit ay higit pa kaysa dati, at tinatanggap niya ang hamon. Sa wakas ay dumating na ang araw ng Grand Magic Festival, at sinenyasan ito ng headmaster na magsimula sa mga nakamamanghang furry works. Ang mga scouts mula sa Magic Tower ay naruroon din sa mga manunood upang hindi nila makaligtaan ang pag-recruit ng sinumang mahuhusay na estudyante. Para sa unang kaganapan, ang mga competitors ay nagkakarera sa kalangitan sa kanilang mga dragon, na dumadaan sa mga hoop upang makakuha ng mga puntos. Nanalo si Lina sa karera ng madali at nagtatakda ng bagong record habang ginagawa ito. Pinapanood ito ng principal kasama si Irish, ang secret agent ng Mahavander. Aalis na si Irish nang matapos na ang Sky Race, dahil kailangan niya ngayong umarte na isang estudyante para i-cheer si Will. Sa kabilang banda, si Sean ay naghahanda para sa susunod na kompetisyon. Kanina, hiniling siya ni Cole na sumali sa kanilang team, at mula noon, nasa Cloud9 na siya, sa pag-aakalang pinili na siya ni Cole kaysa kay Will. Gayunpaman, pagpasok niya sa locker room, laking gulat niya nang makitang nakatayo si Cole sa tabi ni Will. Nena si Sean, humihingi kay Cole ng paliwanag kung ano ang ginagawa ng isang magicless loser dito. Sinabi niya sa kanya na ang isang team ay dapat magkaroon ng 21,000 credits para makasali sa susunod na event, at siya lang ang maaari niyang hilingin na maabot ang numerong iyon sa kanya at sa mga kredito ni Will. Hindi masaya si Sean, at tinanong si Will kung bakit siya dapat mapasama sa tabi ng isang tall-una na katulad niya. Nang biglang dumaan si Julian sa likuran niya. Binigyan ni Julian ng masamang ngiti si Will, at kahit hindi lumingon, masasabi ni Sean na wala sa kanya ang atensyon ng gumagamit ng yelo. Lalo niyang ikinagalit ito dahil iniisip niyang sinusubukan na naman siyang ipahiya ni Will sa pamamagitan ng pagiging karibal ng isang nangungunang talent tulad ni Julian. Sa lalong madaling panahon, ang pangunahing kaganapan ng araw, ang Crown Attack, ay magsisimula, at ang mga mages ng halalan ay pinagsama ang kanilang mga kapangyarihan upang ibahin ang anyo ng buong arena sa isang replika ng nawawalang mundo ng mga elves. Kapag natapos na ang kanilang komplikadong mahika, napapalibutan ang arena ng magkakaibang lupain na may mga bulkan, marshland, damuhan, at kagubatan. Ang lahat ng mga koponan ay magsisimula sa kanilang paglalakbay mula sa pinakadulo ng nabagong lugar na may layuning maabot muna ang arena at makuha ang korona. Gayunpaman, hindi lamang nila kailangang harapin ang mga mapanganib na lupain ng larangan ng digmaan kundi pati na rin ang maraming mga bitag na itinakda ng mga propesor. Higit pa rito, pinapayagan ang pakikipaglaban sa ibang mga koponan at pagharang sa iba, na ginagawang mas walang awa ang kaganapan. Pinasisigla ng host ang iba't ibang mga koponan, lalo na ang mga koponan na pinamumunuan ni Julian at Wigo na itinuturing na mga nangungunang contenders. Pagkatapos nito, itinuro niya ang koponan kasama sina Will, Cole, at Sean, na hindi gaanong sikat na koponan, at pinagtatawanan ng lahat si Will sa pagsisikap na lumahok sa pangunahing kaganapan. Di nagtagal, ang mga koponan ay nagsimulang tumungo sa kanilang mga panimulang punto ng paisa-isa, at si Professor Wak ay naiwang gulat nang makita niyang papalabas din si Will. Kinalampag siya ng propesor, nagtatanong kung bakit siya nakikilahok sa mapanganib na kaganapang ito. Humingi ng paumanhin si Will na sinasabi na kahit na siya ay naging katawa-tawa, nais niyang manalo sa kaganapang ito sa lahat ng mga paraan. Umalis si Will pagkatapos, at nang ideklara ang simula ng kaganapan, lahat ng mga kalahok ay sumugod sa gitnang arena. Agad nilang natugunan ang unang balakid sa kanilang paraan sa anyo ng isang hukbo ng golem. Si Will ang unang sumusugod sa mga golem, at pinagtatawanan siya ng mga manunood, inisip na tiyak na mabibigo siya. Hiniling lang ni Will kay Cole na suportahan siya ng kanyang earth magic, at nag-spell siya para lagyan ng metal na gauntlet ang kamay nito. Sa pagtaas ng lakas mula sa gauntlet, nasuntok ni Will ang isang golem ng napakalakas kaya lumipad ito at bumagsak sa drone camera, na naging sanhi ng pagsabog ng mga screen sa arena. Walang makapaniwala sa kanilang mga mata habang patuloy na inaatake ni Will ang golem, at sinabi ni Cole kay Sean na hanggat gumagamit si Will ng gauntlet na gawa sa mahika, hindi nila nilalabag ang anumang tuntunin ng laro.
Gayunpaman, ang naiisip lang ni Sean ay ang oras na iniligtas siya ni Will mula sa higanteng halimaw. Malinaw sa kanyang isipan ang mga nakakahiyang alaala ng pagkaligtas ng isang taong palagi niyang itinuturing na mas mababa. Para malampasan ang kahihiyang naramdaman niya noong araw na iyon, nagsumikap si Sean na lumakas, ngunit ngayon ay napagtanto niya na milya-milya pa rin ang lakas ni Will sa kanya. Sa pamamagitan nito, naalis ng koponan ni Will ang unang balakid at tumungo sa susunod na zone kung saan ang isang grupo ng mga magic box ay naglunsad sa kanila ng mga rock bullet. Sinuntok ni Will ang lupa gamit ang kanyang magic gauntlet na lumilikha ng pader na humaharang at nagpapalihis sa mga bato. Pagkatapos ay tumakbo siya sa unahan, at gumamit si Cole ng isa pang spell upang lumikha ng 12-dosenang mga espada sa lupa. Kinukuha ni Will ang mga espada at itinapon ang mga ito sa mga magic cube, ibinaba ang mga ito ng paisa-isa ng may hindi kapani-paniwalang katumpakan at bilis. Habang sumasabog ang lahat ng mga cube sa himpapawid, ang isa ay gumulong pababa habang hindi nakuha ni Will ang kanyang marka. Ang cube ay naghahanda ng isang rock bullet, ngunit kinuha ni Will ang espada at nilaslas ito sa tamang oras na madaling naalis ang pangalawang bitag. Habang tumatakbo siya sa unahan, nagbabago ang mga pananaw ng mga manunood. Kahit na ang mga haters ay nagsimulang mag-isip na si Will ay kamangha-mangha, ngunit ang ilan sa kanila ay iniisip pa rin na ito ay dahil lamang sa mahika ni Cole. Maging si Edward ay nagpapatotoo na ginawang perpekto ni Will ang kanyang estilo ng pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggalugad sa mga piitan, at hindi siya mahihirapan sa ganitong antas ng mga bitag. Ang koponan ni Will ay nangunguna, at sila ay tumatakbo ng buong bilis habang ang ibang mga koponan ay nagpupumilit na makalagpas sa iba't ibang mga bitag. Si Julian at ang kanyang koponan ay gumagawa din ng mahusay na pag-unlad, ngunit si Julian lamang ang gumagawa ng lahat ng gawain. Pina-freeze niya ang mga halimaw at mga bitag, at hiniling sa kanyang mga kasamahan sa koponan na tumuon sa paghahanap sa mga lokasyon ng iba pang mga koponan. Sinabi sa kanya ng kanyang mga kasamahan na ang koponan ni Will ang nangunguna, at sa rate na ito, siya ang mananalo. Hindi maaaring hayaan ni Julian na mangyari iyon, kaya nagpa siya siyang abandonahin ang kanyang koponan at magpatuloy upang harapin ang kanyang karibal mismo. Sa kabilang banda, si Will at ang kanyang koponan ay nakarating sa Enchanted Forest, na siyang huling zone na dapat nilang i-clear bago makarating sa arena. 12-dosenang mga magic circle ang nagbubukas sa kagubatan, at napagtanto ni Will na plano nilang umatake sa isang tuwid na direksyon. Agad niyang inatake ang lupa sa ilalim ng mga magic circle, at inihagis ang mga ito sa ere bago sila makapag-activate para harapin nila ang magic circle sa hangin. Nang ma-activate ang mga magic circle at naglunsad ng mga magic attack, nagkatamaan sila at nawasak sa isang iglap. Ang host ay humanga sa mabilis na pag-iisip ni Will at tinanong si Edward kung ano ang palagay niya sa kanyang pagganap dahil ang bitag na ito ay kanyang gawa, at si Edward ay lubos na nadismaya. Samantala, balak ni Will na hintayin si Julian sa kagubatan nang biglang may ice attack na halos tumama sa kanya. Ang pag-atake ay tumusok sa kanyang damit at sumabog sa likuran, dahilan upang tumingin si Will sa unahan at makitang narito na si Julian sa harapan nila. Hindi makapaniwala si Will na kayang talunin ni Julian ang kanilang speedrun tactic sa kanyang sarili. Puno ng mga katanungan ang kanyang isip kung paano nakarating si Julian dito ng napakabilis, at kung nasaan ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman, walang oras upang pag-isipan ang mga tanong na iyon habang sinisimulan ni Julian ang kanyang pag-atake. Nagpaputok siya ng walang tigil na barrage ng ice magic kay Will, na makakaiwas lang dito. Nababalot ng yelo ang buong lokasyon nang biglang tumaas ang temperatura, at natutunaw ang yelo. Nagpapakita si Sean sa likod ni Will na natatakpan ng apoy na agad na sumisingaw sa lahat ng yelo sa lugar. Naumay na siya sa paglalaro ng pangalawang karakter sa isang taong walang magic, at plano niyang baguhin ang mga bagay ngayon. Siya ay nag-enchant ng isang malakas na spell na kinikilala ni Cole, at sinabihan si Will na lumayo kaagad dito. Hindi siya mabilis mag-react, kaya ginamit niya ang kanyang magic at gumawa ng pader sa kanyang harapan nang magpaputok ni Sean ng kanyang mapangwasak na pag-atake. Ang pag-atake ay yumanig sa buong lugar, at si Will ay nailigtas lamang dahil sa earthen wall. Sa paghinto ng pag-atake at paglabas niya sa pagtatago, nalaman ni Will na nasunog na ang buong kagubatan, at hindi na makita si Julian. Sinusubukan pa rin ni Will na i-proseso ang nangyari, ngunit alam ni Cole na sinadya ni Sean na atakihin sina Julian at Will. Tinanong niya si Sean kung ano ang ginagawa niya, at sinabi niya sa kanya na tumahimik dahil tapos na siyang makinig sa kanya.
Sinabi niya kay Will na oras na para sa kanila na maglaban at ayusin ang kanilang alitan minsan at para sa lahat. Sinubukan ni Will na sabihin sa kanya na hindi ito ang oras para doon, ngunit inatake siya ni Sean, tinawag siyang insekto na dapat durugan sa lalong madaling panahon. Sinubukan ni Cole na pigilan sila sa pag-aaway, ngunit biglang humarang si Julian sa kanyang daraanan gamit ang isang pader ng yelo. Habang iniisip niya kung paano siya nakaligtas sa pag-atake ni Sean, inatake siya ni Julian. Nag-alala si Will kapag napagtanto niyang nasa panganib si Cole, ngunit wala na siyang oras para sa kanya habang patuloy siyang inaatake ni Sean. Nagawa niyang alisan ng sandata si Will na nagsabi kay Sean na hindi ito ang oras upang makipag-away sa kanilang mga sarili. Bilang tugon, sinabi lamang sa kanya ni Sean na kunin ang kanyang espada upang ipagpatuloy ang kanilang laban. Obligado at hinawakan ni Will ang kanyang espada, naghahanda para sa isang labanan upang maibalik sa katinoan si Sean. Maraming taon na ang nakalilipas noong unang nagsimula sina Will at Sean sa kanilang buhay estudyante sa academy, si Will ang pinakamahinang batang lalaki na mahahanap. Binubuli siya ng mga tao, at naglalagay ng note sa likod niya na nagsasabing isa siyang walang silbing tao. Naiinis si Sean dahil doon, at nagpasya siyang tulungan ang kaawa-awang bata sa sarili niyang paraan. Sinunog niya ang tala at pagkatapos ay sinabi kay Will na papayagan niya itong maging kampanya, at pagkatapos ay hindi na niya kailangang maramdaman na nag-iisa at walang silbi sa lahat ng oras. Gayunpaman, hindi na lang siya pinansin ni Will at naglakad palabas na ikinagalit ni Sean. Sinundan pa rin siya ni Sean at ni Yugyug, humihingi ng sagot. Sa kanyang mga mata na walang buhay or anumang ekspresyon, sinabi sa kanya ni Will na palayain siya, at nasusunod lamang siya ni Sean. Habang lumalayo si Will matapos saktan ang ego ni Sean, sinimulan niya itong kaputin. Ngayon, patuloy niyang inaatake si Will gamit ang mga magic spells na sumusunog sa kagubatan. Tumakbo si Will at nagtatago sa likod ng mga puno, ngunit sinusubaybayan siya ng mga pag-atake ni Sean at pinipilit siyang lumabas sa pagtatago. Inatake siya ni Sean gamit ang isang fire whip, at habang sinusubukan ni Will na ilihis ito, may isa pang latigo na dumating mula sa likod at hinawakan siya sa kanyang binti. Habang pinuputol niya ang latigo ng apoy upang palayain ang sarili, inatake siya ni Sean gamit ang isa pang malakas na spell, at kahit papaano ay napigilan ito ni Will, ngunit nagsimula ng uminit ang kanyang espada. Isinusumpa siya ni Sean, nagtatanong kung tatalon lang siya para mabuhay at hindi lalaban para manalo. Tumanggi si Will, sinabing magka-teammate sila, at wala siyang oras na makipag-away sa kanya ngayon dahil nakatutok siya sa kompetisyon. Sinabi sa kanya ni Sean na susunugan niya lamang siya hanggang maging abo sa kasong iyon, at magsisimulang salakayin siya muli. Habang iniiwasan ni Will ang lahat, iniisip niya kung kailangan ba talaga niyang labanan ang kanyang teammate ngayon. Natulala ang lahat sa stadium nang makita ito, at napangiti si Edward habang sinasabi niya na anuman ang dahilan, ang pag-aaway ng mga kasamahan sa koponan ay ang pinakamasamang bagay na magagawa ng isang tao sa kompetisyong ito. Naniniwala siya na dahil dito, mamarkahan ng mga scouts mula sa tower ng negatibo sina Will at Sean, at tila nag-e-enjoy siya. Ang mga scout ay nakakita ng ilang potensyal mula kay Sean hanggang noon, ngunit nang makita ang pangyayaring ito, sa tingin nila ay hindi siya karapat-dapat na i-recruit ng mga ito. Nag-aalala rin sa kanya ang kasama ni Will na si Russell nang biglang lumapit si Irish doon at tinanong kung pwede ba itong maupo sa tabi niya. Pareho nilang kilala ang isa't isa mula sa mga nakaraang pagtatagpo, at nahihirapan si Russell na maniwala nang magsimulang mag-cheer si Irish para kay Will. Sinabi ni Irish sa kanya na hindi siya interesado sa kanya noong una, kahit na may isang mapagkakatiwalaang tao na nagsabi sa kanya tungkol sa kanya, ngunit pagkatapos na makita siya sa aksyon, siya ay naging kanyang pinakadakilang tagahanga. Sa kabilang banda, si Cole ay tumatakbo palayo kay Julian habang naghahanap ng paraan upang maabot sina Will at Sean. Tinukso siya ni Julian, nagtatanong kung hindi lalaban ang sikat na Earth Princess. Kinamumuhian ni Cole ang palayaw na iyon, at sinabihan si Julian na itigil ang pagtawag sa kanya ng ganoon. Inatake niya siya ng salamangka ng yelo, at hiniranggan niya ito ng pader na bato. Gayunpaman, biglang nakakita si Cole ng magic circle sa ilalim ng kanyang mga paa at napagtanto na pumasok siya sa isang bitag. Napakaraming dark magic ang tumama sa kanya ng direkta, at lahat ay nabigla nang makita ito. Ang mas nakakagulat ay si Julian ay nasa bawat screen, na nakaharap sa lahat ng mga koponan ng sabay-sabay. Walang nakakaintindi sa nangyayari dahil si Julian ay tila nasa lahat ng dako.
Siya ay humarap din sa koponan ni Wigo na nagpapaalala sa kanya na nangako siyang dudurugin ang lahat gamit ang kanyang lihim na sandata. Binati siya ni Wigo ng isang pamilyar na spell, ibinalik sa kanya ang ice flower na minsang ibinigay sa kanya. Habang ginagambala ng bulaklak si Julian, isang magic circle ang bumukas sa kanyang paanan, at bigla siyang nilamon ng buhawi. Lumalabas na isa lang itong clone na ginawa ni Julian gamit ang yelo at mga mahiwagang bato, at nawasak ito sa pag-atake ni Wigo. Ang lahat ay namangha sa kanyang pagganap, ngunit si Philia, isa sa mga pinuno ng paksayo ng elves, ay nag-iisip na si Wigo ay ganap na karaniwan, at halos hindi niya natutugunan ang kanilang mga inaasahan. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang partner na si Lilia na hayaan siyang bumalik sa kanilang base ngayon dahil siya ay isang introvert, at ang kapaligiran ng pagdiriwang ay parang mabagal at masakit na lason sa kanya. Tumanggi si Lilia na pakawalan siya dahil kailangan nilang panoorin ang buong festival at pagkatapos ay mag-report sa kanilang master, ang elf na Mahavander. Samantala, nagtataka ang mga manonood kung sino ang mananalo sa kompetisyon ngayon. Akala nila mananalo ang team ni Will, ngunit pagkatapos ay umatake si Sean at sinabotahe ito. Nagtataka ang mga kaklase niya kung bakit ginawa iyon ni Sean, at maging si Will ay nagtataka kung bakit nakatutok sa kanya ang may pulang buhok. Naaalala niya ang panahong binubuli siya ng lahat, at ginulo ang kanyang trabaho ng walang dahilan kundi ang pagtawanan siya. Nanlumo siya dahil walang nakakaalam kaysa sa kanya na siya ay isang kabiguan, ngunit iyon ay hindi dahilan para sa sino man na pumunta sa kanilang paraan upang i-bully siya. Siya ay manhid sa patuloy na panliligalig at nais lamang ng mga tao na pabayaan siya. Kaya nang lapitan siya ni Sean noong araw na iyon, hiniling na lang niya na pakawalan siya. Hindi niya naiintindihan ang kanyang intensyon, ngunit wala rin siyang pakialam sa mga iyon dahil plano niyang ibigay ang lahat ng kanyang oras at pagsisikap para maabot si Elfie. Noong araw na iyon, nang hindi niya pinansin si Sean, pinaputukan niya ito ng bowl ang apoy dahil sa pagkadismaya, at ngayon, muli niya itong inatake sa parehong paraan. Iniiwasan ni Will ang kanyang mga pag-atake at nagsimulang tumakbo palayo. Pagkatapos ay nag-enchant si Sean ng isang high-level na magic spell at lumikha ng falcon na gawa sa apoy, na siyang kanyang tagapangalaga. Nagulat si Will nang makita ito, at mas nabigla pa ng utusan ni Sean ang falcon na salakayin siya dahil ang mga guardians ay pangunahing ginagamit upang dumpense at bumili ng oras. Mabilis na nag-react si Will at tumalon sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang espada bilang isang plataporma, na pinuputol ang pakpak ng Flame Falcon sa proseso. Pagkatapos ay dinampot niya ang kanyang espada at sumugod patungo kay Sean, sa pag-aakalang ito na ang kanyang pagkakataon upang tapusin ang labanan. Gayunpaman, ang Flame Falcon ay mabilis na muling nabuo ang nawawalang pakpak nito at nagsimulang humabol sa kanya. Napagtanto ni Will na dapat niyang sirain ang core nito para matigil ito, ngunit tila mahirap iyon habang pinaputukan siya ng tagapag-alaga. Iniiwasan niya iyon, at pagkatapos ay inaatake siya ni Sean mula sa kabilang direksyon. Ginagamit ni Will ang kanyang magic gauntlet para harangan ang pag-atake at mapa-atras. Pagod na siya ngayon, ngunit hindi din maganda ang anyo ni Sean. Lahat, kabilang si Edward, ay nabigla nang makita ang pagganap ni Sean dahil ang pag-utos sa isang tagapag-alaga na may ganoong kasanayan ay nangangahulugan na siya ay higit pa sa antas ng isang ordinaryong estudyante. Maging ang mga scouts ng Fire Faction ay interesado sa kanya, sa kabila ng katotohanang ipinagkanulo niya ang kanyang koponan. Ayon sa kanilang data, mas mahina si Sean kaysa sa nangungunang tatlo sa batch na ito, ngunit ang kanyang pagganap ngayon ay ikinagulat ng lahat. Iniisip ng pinuno ng scout na maaaring may ilang dahilan kung bakit siya lumagpas sa kanyang mga limitasyon, at nagpasya siyang ipaalam kaagad ito sa Flame Mahavander. Bumalik sa larangan ng digmaan, si Will ay nakaluhod, at napagtanto niya na si Sean ay lumakas. Tinanong siya ni Sean kung ito lang ang mayroon siya dahil mas malakas siya noong nakalaban niya ang higanteng halimaw. Tinanong siya ni Will kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito dahil wala silang dahilan para mag-away. Nainis si Sean at nagtanong kung masasabi ba talaga niya iyon pagkatapos ng lahat ng nangyari sa pagitan nila. Tinanong niya si Will kung wala siyang galit at puot sa loob niya, kahit na pagkatapos ng pangbabyuli niya sa lahat ng mga taon na ito. Sumagot si Will na galit at napupuot siya sa kanya, pero sa ngayon, kailangan nilang talunin si Julian. Ang pagkarinig sa pangalan ni Julian ay nagpabalisa kay Sean, at sinumpa niya si Will sa pagbibigay pansin sa lahat maliban sa kanya. Sinabi niya sa kanya na itigil ang hindi pagpansin sa kanya, at biglang napagtanto ni Will ang dahilan sa likod ng kakaibang pag-uugali ni Sean.
Naiintindihan niya na kinilala siya ni Sean, at ngayon ay gusto niya rin itong kilalanin. Isinuot ni Will ang kanyang salamin sa mata at tumayo, determinadong igalang ang damdamin ni Sean sa pamamagitan ng pagharap sa kanya sa lahat ng mayroon siya. Natutuwa si Sean na siniseryoso niya siya, at sinimulang i-enchant ang kanyang pinakamakapangyarihang spell habang tinatakpan siya ng Flame Falcon. Alam ni Will na hindi siya makakalusot sa anumang pag-atake ng may kalahating lakas, kaya nagpa siya siyang panoorin ang timing ng spell ni Sean at pagkatapos ay pumasok para sa isang counter-attack. Biglang inutusan ni Sean ang kanyang tagapag-alaga na umatake habang siya ay maglulunsad ng 12-dosenang mga bowl ang apoy ng sabay-sabay. Si Will ay nagulat nang makita ang laki ng pag-atake, ngunit nakita na niya ang landas ng mga pag-atake. Nagmamadali siyang sumulong ng buong bilis, walang kahirap-hirap na umiiwas sa mga pag-atake. Lumabas siya mula sa apoy at nilaslas ang core ng Flame Falcon bago tumungo kay Sean. Inatake siya ni Sean gamit ang isa pang pag-atake, ngunit bago pa makakonekta ang kanilang mga pag-atake, isang batong pader ang nagpakita sa pagitan nila, na nagpahinto sa kanila. Nontog ang ulo ni Will sa dingding at natambo pa siya, habang nagpapakita si Cole at sinabihan silang tumigil na sa pag-aaway. Ang kanyang damit ay nasira pagkatapos ng kanyang pakikipaglaban kay Julian, at sinabi niya sa mga lalaki na sinipa niya si Julian, ngunit pagkatapos ay bigla itong nawala. Medyo huli na si Sean sa pagre-react, pero nalilito siya habang sinasabi niya kay Cole na walang galang siyang maglalakad ng ganito ang damit. Tinawag siya ni Cole na isang hindi gentleman na lalaki para sa paghusga sa isang babae sa pamamagitan ng kanyang mga damit, at pagkatapos ay ipaalala sa kanya na ito ay ang lahat ng kanyang kasalanan para sa pagsisimula ng away. Pagkatapos ay sinabihan niya si Will na magmadali dahil mayroon siyang puntos na dapat ay settle kay Julian, habang nakikitungo siya sa mga bagay dito. Sinabi ni Sean na hindi niya ito hahayaang makahadlang sa kanyang laban, ngunit binatikos siya ni Cole dahil sa pagiging makasarili at walang isip. Biglang isinuot sa kanya ni Will ang kanyang robe at nagpasalamat, dahilan para mamula siya sa kahihiyan. Pinulot ni Will ang kanyang espada at tumakbo palayo, sinabi kay Sean na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban sa ibang pagkakataon. Samantala, si Julian at ang kanyang koponan ang unang pumasok sa stadium. Iniisip ng host na walang makakapidyo sa kanila sa pagkuha ng trono nang biglang, tumalon si Will sa stadium sa hindi kapani-paniwalang bilis. Bumaba siya ng malakas sa likuran ni Julian at ng kanyang team, na ikinatulali ng lahat. Matauman na tinitigan ni Will si Julian at hinahamon itong makipaglaban, at hinihintay lang din niya iyon.